Okay, so naka-receive ng violation yung ina-upload nating product. So stay tuned. Tingnan natin kung anong magiging possible solutions at kung paano to may iwasan in the future. Welcome po. So short video video guide para sa mga kagaya ko nagsisimula pa lang sa TikTok shop. Okay, so ngayon pakita ko kung paano yung ginagawa kong pag-upload ng bagong product na hindi ka made-deny ni TikTok or di ka mare-reject. So nung una kasi laging rejected yung mga ina-upload kong product. So usually sa mga images na klase ng mga images ng product na ina-upload ko. So nung medyo nakita ko na kung paano yung tamang pag-edit, so far di na nare-reject. Okay, so simulan na natin. Okay, so syempre punta tayo sa products, then add products. Okay, so ito na yung add product page. Then try natin mag-upload ng try na natin i-upload yung mga photo. So ang gamit ko pinang-e-edit ng photos is Canva. Yan kasi madali lang eh. Nakagawa na rin ako ng sarili kong template. Yan. And then yung iba dito AI generated na yung gamit ko. Hindi naman bawal, pero kung kaya nyong gumawa ng mag-photoshoot ng mga items nyo, much better. Pero since yung products ko naman is simple lang naman, halos wala ring, halimbawa yung ganitong utility box lang, wala na rin akong maisip na ibang artistic way para ma-deliver yung image niya. So yan, gumagamit na lang ako nung AI generated image. So also tandaan nyo rin dapat ang 1080 by 1080 dapat ang resolution ng i-upload yung photo. So kasi previously naka 512 lang ako, 512 pixels. Medyo blurry siya pag titingnan mo sa cellphone. So nung ginawa kong 1080, yun, mas maganda na yung quality ng image niya. Okay, so try natin mag-upload. First photo, yung nakikita nila kagad sa landing page nyo. Yan, importante, malinis yung first photo nyo lagi. As much as possible, white ang background. And then walang mga distracting na mga graphics, ganun. So simple lang yung pinakaunang image. Then yung mga succeeding, yan, pwede na kayong mag-upload ng mga edited na photo. So bahala na kayo kung paano yung lalagyan ng mga diskarte nyo na makakakot ng attention ng mga customer. Okay, yan. Then susunod is yung product name. Yan. So ito mas maganda, mas marami kayong description na rin dyan. So yung brand, kung ano yung klase ng item nyo, kung mayroong size ba yan, at yung kulay. So para madali lang siyang, pag nag-search sila yung algorithm, medyo mabigyan naman tayo ng konting biyaya sa algorithm. Yan. Okay, sa category, tingnan natin suggestion niya. So wala, usually tumatama siya dito yung AI nila, kaso sa ngayon hindi. Kasi hahanapan ako dito ng PS Mark Certificate, which is yung mga ganitong klase ng item naman is usually wala. So kailangan nating hanapan ng manual to. So yan, connectors and terminals. Then dito usually lalabas na rin yung brand, pero kung wala, pwede nilang i-type manually. So sa Oppo, yan. Then warranty type,
pwedeng manufacturer or supplier, lalo na kung sa retail naman kayo at kung naman kayo distributor lang naman. Product details, yan, may naka-ready na rin ako, copy paste ko na lang. Yan. So pinalinis ko lang to kay ChatGPT. Yan. So para di na mahirapan, type mo lang yung detalye galing sa brochure nyo, ganun. Then hayaan nyo na si ChatGPT mag-compose ng pang product details or pang product description para sa TikTok shop. Okay. And then kung meron kayong video, pwede rin i-upload. So and then sales information, since may dalawa akong variation kasi, it's either 1 piece or 10 piece per order. So maglalagay tayo ng variation. So variation name, add new. So since kung ilang piraso ang variation natin, nalagay natin dito is quantity. Yan. And then sa option, syempre lagay natin 1 piece. And then 10 pieces. Okay. And then dito, so upload tayo ng photo. Yan. Para sa 1 piece natin at 10 piece. Then karga natin dito yung number ng stocks, kung ilan yung stocks nyo. So ako may 150 stocks ako dito, and then pang 10 pieces. So meron ako dito mga 20 sets. And then retail price, syempre depende na kung magkano sa inyo. So sa akin, and then sa package weight, usually nagdadagdag ako ng extra dito kasi meron ka pang cider, meron kayong dadagdag na bubble wrap or carton. So mag-accumulate yan. So wag kayo maglalagay ng eksaktong weight ng item nyo. So minsan may baka maglagay pa kayo dyan ng mga yung mga palaman para maprotektahan nyo yung item nyo. So dagdagan nyo lang ng konti yung weight nya. So kung meron kayong seller SQ, so para madali nyo ring ma-accounting yung item nyo, pwede rin kayo maglagay dito. So yung sa akin, ito yung SQ natin. For ano lang naman to for inventory, checking, and accounting. Yan, package dimension. Siyempre, wag nyo rin ilalagay dito yung tamang sukat kasi pag once na naglagay na kayo dito ng mga packaging nyo, like siguro karton o yung mga bubble wrap, medyo lumalaki din yung size ng magiging package nyo. So, nagdadagdag din ako ng extra para hindi tayo madali sa shipping. Yan. So the rest okay na yan. Then double check lang natin. Okay. So usually pag merong issue, lalabas dito sa suggestions. Kailangan yung baguhin yung
yung naka-highlight dito. May lalabas na mga red marks dito eh. Lalo na yung sa mga photos ninyo kung hindi pumasa sa pre-checking. Pero kung walang lumabas dito, so ibig sabihin goods yung product, yung sa product nyo na pag-upload. Yan. Okay, then submit for review. Yan. Then yan, makikita nyo dito sa reviewing. Antayin nyo na lang to ma-approve. Pag walang issue, approve na yan. Siguro makakakuha lang yan 10 minutes ganun. Okay, so ito na nga yung violation nung product na ina-upload. So yung una, your product listing lacks the required brand authorization approval. Please obtain authorization for the appropriate rights holders, etc. etc. Then your product or product packaging was found to be a different brand than the brand mentioned on your product listing. Okay, so try na sa solusyonan to. Kasi simpleng item lang naman to eh. PVC utility box lang. So una, tignan natin kung palitan natin yung brand name. So EOPO. Yan. And then brand name EOPO. Sa description, okay, so mukhang okay. So dapat consistent yung brand name natin from photos sa mga description kasi na-detect ng TikTok AI yan. So okay na lahat. Then try na nating i-submit para sa review. Yan. So okay, ito yung product ngayon, naka-live na. Nakita na natin kung ano yung naging problema. Yan. Yan. So nagka-issue ako with regard sa brand name nung product, EOPO versus yung Oppo na smartphone. So to check natin yung una kong in-upload na photo. Yan. So ito yung original logo ng EOPO. And then yung na-detect din yung AI yung naka-emboss na logo niya dun sa item. So ang ginawa ko na lang, inedit ko lahat yung, tinanggal ko siya using Canva. Then yung logo, tinype ko na lang as ordinary text. So yun lang. Then okay na siya. Na-approve na siya ng TikTok Shop. So yan. So yun. Hopefully nakatulong lalo na sa mga kagaya ko nagsisimula pa lang din sa TikTok Shop, and subscribe lang kayo. Then kung may makita ko bago sa Seller Center, gawan ko ng video. So good luck and see you on the next video.